All right, 2 Peter chapter number 2 sa aklat ng Bagong Tipan. 2 Peter chapter 2, pinagpapatuloy natin ang pag-aaral ng liham ni Pedro sa mga simbahan, sa mga iglesia ng Turkey, modern-day Turkey at Asia Minor. 2 Peter chapter 2, etong buong chapter 2 ay patungkol sa mga bulaang guro, sa mga tinatawag nating apostate teachers. And Peter talks about the description of the apostate teachers, and we saw an entire alphabet list of their description last week. And so ngayon, ipagpapatuloy natin ang mga bulaang guro based on chapter 2. Now, sa verse number 19, while they promise them liberty, they themselves are the servants of corruption. For of whom a man is overcome, of the same he is brought in bondage. So kung Tagalogin natin ang Bible, verse 19, ang sabi ng Bible, pinapangakuan nila ang kalayaan. Yung mga bulaang guro, nangangako sila ng kalayaan. Naaakit nila ng gayong sila, pero sila ay alipin ng kabaluktutan, sapagkat ang tao ay alipin ng anumang nakakadaig sa kanya. And so, we are looking at these apostate teachers. They promise people liberty. They promise people freedom. But they themselves are servants of corruption. So if there's a description about these apostate teachers, one thing's for sure, they are servants of corruption. Sila ay alipin ng kabaluktutan. Nasa ilalim sila ng kapangyarihan at pangingibabaw ng kasalanan. They are overcome by sin. Now, ang tunay na Kristiyano, sa kabila naman ito, ang tunay na Kristiyano ay hindi ho alipin ng kasalanan. We are no longer the servants of sin. When we got saved, when we know the Lord is our Savior, we are not the servants of sin. Guess who we are servants to? Guess who we are servants of? We are servants of Jesus Christ. We are servants of righteousness. No longer the servants of sin. Now, these servants of corruption, they cannot help themselves. They could say they promise liberty. They could say that they want to be free from sin. But their sins have not been forgiven, and they are remaining servants of corruption, the Bible says. So, merong mga gumagamit ng kalayaan nila, pero ang paggamit ng kalayaan nila ay sa hindi matuwid na pamamaraan. Now, in Christianity, in the Christian life, it is possible that you are a servant of Christ. That's no doubt. But if you're not careful as a Christian, you can become entangled again. You can become in bondage again. Yes, God freed you from sin, but if you do not avoid sin, you can go back into slavery of sin. That's very possible. It doesn't mean that you are no longer saved, but practically speaking, what kind of life on earth will you have if all you become is a servant of sin? Your testimony for the Lord is broken and destroyed. Your prayers are hindered, and God cannot bless you in the manner that He wants to bless you. And every Christian has the potential
of becoming practical apostates. Not true biblical apostates, but practical apostates, you see. And the question is, whose servant are you? Sino ang namumuno sa iyo? Namumuno ba ang kasalanan sa iyong buhay? O namumuno ba ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay? Lahat po tayo ay mayroong namumuno sa atin. All of us are servants of something or someone. Go over to Romans chapter number 6. Romans chapter 6. You say, Pastor, this will never happen to me. Yung pagiging apostate, hindi mangyayari sa akin, Pastor. Unang sinyales yan na magiging apostate ka rin. Pag sinabi mo, hindi mangyayari to sa buhay ko, posible yung mangyari yan sa buhay mo. At siguradong, baka matisod ka, ikaw talaga ang magiging apostate, no? Wag nating isipin na porke Kristiyano tayo, na hindi na tayo maaaring maging alipin ng kasalanan. That's not true. You will not be a servant of corruption according to the Scriptures, but you can be enslaved by sin, entangled again, as the Bible says. Romans chapter 6, tingnan natin ang verse number 16. Romans chapter 6 and verse 16. Know ye not, kayong mga iglesia ng mga iglesia ng Roma, yan ang sinusulat niya Paul sa mga iglesia ng Roma, Romans chapter 6 verse 16. Kayo, know ye not, hindi nyo ba alam, that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey. Hindi nyo ba alam na kung saan kayo nagpapasakop, ay nagiging alipin kayo ng bagay na iyon. Lahat kayo, at ang kausap niya dito ay yung mga Kristiyano, yung mga church members ng at least 6 churches ng Rome. There's at least 6 churches in the book of Romans. He's not just talking to the church at Rome. There is no the church at Rome. There are churches in Rome. And if you want to find those churches, you go to Romans chapter 16, and you'll find the congregations there mentioned in Romans chapter 16, but we won't look at that right now. There's at least 1, 2, 3, 4, 5, 6. There's at least 6 congregations there. But anyway, in Romans chapter 6, he's talking to the church members, and these are presumably saved, as the Bible assumes that church members are saved, born again. Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death, or obedience unto righteousness. So yun ang choices nyo. Anong gusto nyo? Maging alipin ng kasalanan patungo sa kamatayan, o maging alipin ng katuwiran patungo sa buhay? And so the blessings of God. Verse 17, but God be thanked that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered to you, being then made free from sin. So sino ang Kristiyano? Siya ay alipin ng kasalanan o ipinalaya na ng Diyos? Tayo ay pinalaya na ng Diyos. We are free from sin. Amen? Free from sin. Ye became servants of righteousness. And so, go over to Galatians chapter 5. Galatians chapter 5. Tingnan mo ang Galatians chapter 5. Galatians chapter 5 and verse 13. Galatians chapter 5 and verse 13. For, brethren, ye have been called unto liberty. Galatians chapter 5, verse 13.
Ye have been called unto liberty. Kalayaan, malaya kayo. Only use not liberty for the occasion to the flesh, but by love serve one another. So wag natin gamitin yung kalayaan natin bilang Kristiyano sa mga makamundong bagay, sa bagay ng pitan ng laman o kagustuhan ng laman. Wag nating sundan ang kagustuhan ng laman sa buhay natin. Tayo ay ipinalaya na ng Diyos. True liberty, true Christian liberty, is liberty not to do whatever I want to do. It's liberty to serve the Lord. You are free to serve the Lord. You're not free to sin. You're not free to do what you want to do. No, Christian liberty is freedom to serve the Lord. And so, be careful who you put yourself under. Make sure that you do not yield to sin. Look at John chapter 8, verse 34. And look at the principle of slavery, servitude. John chapter 8, verse 34. John chapter 8, verse 34. Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, whosoever committeth sin is the servant of sin. And so, alam na natin bilang Kristiyano, kung ano ang dapat natin gawin, tuwing tayo ay nagkasala o gumawa ng pagkakamali, anong dapat natin gawin? Yes, confess and ask forgiveness. Humingi tayo ng kalinisan sa Diyos para hindi yung buhay natin maging punong-puno ng pagkakasala at pagkakamali. At thank God na meron tayong kapatawaran sa Diyos. So ang tunay na kalayaan sa buhay ay kalayaan na kay Kristo Jesus. At ang pangako ng kalayaan, yung pangako naman ng kalayaan na binibigay ng mga bulaang guro ay fake. Ano yun? Fake. May fake news. So merong fake grace. Fake grace, hindi tunay na grasya ng Diyos, hindi tunay na kalayaan, no? And so, balik tayo sa 2 Peter, chapter 2, and verse 19. So, nakabihag pala sila, itong mga bulaang propeta, mga bulaang guro, servants of corruption, ang tawag sa kanila, alipin ng kabaluktutan. And so, verse number 20, For if after they have escaped the pollutions of the world, through the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein, and overcome, the latter end is worse with them than the beginning. So itong problema nila, na-escape nila ang pollution ng mundo, pero hindi pala sila binago sa kanilang puso. Now, makinig kayong mabuti. Ang buhay Kristiyano ay malinis na pamumuhay. At maaari na yung apostate teacher, kopyahan niya yung pagiging Kristiyano. At mabubuhay siya ng malinis. Pero hindi ibig sabihin porke nabubuhay siya ng malinis at maayos, na yung kalagayan ng kanyang espiritu, yung kalagayan ng kanyang puso, na siya ay tunay na anak ng Diyos. Alam mo sa Bible, bless ng Panginoon lahat ng masisipag. Masipag ka, maging tapat ka sa trabaho, magtrabaho ka ng maigi, makakauwi ka ng kita, huwag mong aksayahin sa bisyo, matuto ka na mag-ipon, matuto ka na mag-manage ng pera, matuto ka na magtrabaho ng maayos, matuto ka na maging masipag at masigasig na manggagawa. Tunay na talagang ilagay mo sa iyong buhay ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos, magiging maayos ang buhay mo. Kristiyano ka man o apostate ka. You can't escape the pollution of the world through the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. But it doesn't mean you're saved. There are a lot of good people
who live nice lives, good moral life. They escape the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, and yet they are not converted or saved in their heart. In their soul, they are not saved. They again entangle therein and overcome, and the Bible says, the latter end is worse with them than the beginning. Alam mo, kapag hinatol ng Diyos yung mga apostate, nakakatakot. Kasi yung mga apostate, sasabihin nila, Lord, Lord, hindi ba namin ginawa lahat ng mga sinabi mo sa Bible? Pero sasabihin sa kanila ng Panginoon, hindi kita kilala. Mapupunta ka sa dagat-dagatang apoy na ihinanda niya para sa demonyo at sa mga anghel ng demonyo. And so the latter end is worse. Alam mo, sa impyerno, merong mga degrees ng punishment. Lahat ng nasa impyerno, lahat ng kaluluwa nasa impyerno, mainit ho ang impyerno. Walang tubig, uhaw silang lahat. Pero may mas mainit na mga lugar ng impyerno. Nakareserba ho yan. Para kanino yung pinakamainit na bahagi ng impyerno? Para yon sa mga nakakita ng liwanag ng salita ng Diyos. Para dun sa mga nakarinig ng magandang balita ni Yesu Kristo, pero never sila na tumanggap kay Jesus Christ. Yon ang pinakamainit na bahagi ng impyerno. Kaibigan, kung hindi ka pa saved kay Jesus Christ ngayon, sa oras na ikaw ay mamatay, dahil sa liwanag na ibinigay sa iyo ng Diyos na hindi mo tinanggap, sasagot ka sa Panginoon. Mas matindi ang kalagayan ng kaluluwa na nakarinig ng magandang balita at never na tumanggap kay Jesus Christ. Sa isip natin, yung pinakamasamang tao, yun ang nasa pinakamainit na bahagi ng impyerno. No. Sa Bible, yung nakarinig, nakakita, nakatuklas ng katotohanan, pero tinanggihan niya ang katotohanan, sa kanya ang pinakamainit na bahagi ng hatol ng Diyos. And that's why the Bible says the latter end is worse with them than the beginning. Verse 21, 2 Peter chapter 2, verse 21. For it had been better for them not to have known the way of righteousness than after they have known it to turn from the holy commandment delivered unto them. Mas mabuti nga na hindi nila narinig ang magandang balita, na walang umudyok sa kanila na tumanggap kay Jesus Christ. Mas maganda, mas mainam pa yon kaysa sa mga nakarinig ng magandang balita pero hindi tumanggap kay Jesus Christ. Bakit? Kasi ganito yon. Ang kaligtasan ay napakasimple lang. Pero dahil sa iyong pride, dahil sa iyong kasalanan, hindi mo tinanggap si Jesus Christ. Pagdating mo sa impyerno, sasabihin mo, bakit ako nandito? Napakasimple lang pala. Nagpadala sa ang Diyos ng tagapagligtas, at kung siya ang aking kung nagtiwala lang ako sa Kanya, hindi ako mapupunta dito. You remember Judas? Anong ginawa ni Judas kay Jesus Christ bago siya kinuha ng mga sundalo ng Roma? Hinalikan niya si Jesus Christ. Biro mo, hinalikan ni Judas ang pintuan ng langit, pero hindi siya nakapasok. Ganyan ang mga relihiyoso. Ganyan ang mga apostate. Maaari silang nagsisimba, linggo-linggo, simba ng simba, linggo-linggo nandito, linggo-linggo nagbabasa ng Bible, nagpe-pray, pero never na tinanggap niya si Jesus Christ, never nagbago ang kanyang buhay. I'm telling you, sasagot ka sa araw ng hatol ng Panginoon. Look at verse 22. Verse 22.
But it is happened unto them according to the true proverb. Nangyari sa kanila yung sinabi ni Solomon sa Proverb chapter 26 verse 11, the dog is turned to his own vomit again. Nako, mahilig pa naman si Joseph sa mga dogs. Pero hindi pa nakita ni Joseph yung dog na nagsuka. Tapos maya-maya bumalik. Pero sabi ng Panginoon, yung aso, ano ba yan sa Tagalog? Yung aso ay bumalik sa kanyang sinuka. Sa Bible, ang mananampalataya ay ihinalintulad sa hayop pero hindi aso. Yung aso sa Bible, yan ay larawan ng hindi ligtas. Tingnan mo ang Philippians chapter 3. Go over to Philippians chapter 3. The picture of an unsaved person, an unconverted man, an apostate, are dogs. Look at Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. Verse number 5. Mortify therefore your members upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Verse 6. For which things the sake the wrath of God cometh on the children of disobedience. Verse 7. In which ye also walked sometime when ye lived in them. Noong kapanahunan, hindi ka paligtas, yung mga yon ginagawa mo. Pero ngayon, ligtas ka na, hindi mo na ginagawa yung mga lumang bagay-bagay na yan. You are not doing that. Let's see. Where is that? Philippians chapter 3. Inahilintulad sila sa aso. What is that? Verse 2 or dogs. Where is that? Verse 2. 3 verse 2. Oh, I'm sorry. I'm in the book of Colossians. Sorry. Ano ba yan? Philippians chapter 3. Yeah, there we go. Here we go. Verse 1, finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me, indeed, is not grievous, but for you it is safe. Number 2, beware of dogs. Hindi lang pala yan para sa gate o sa pintuan na dapat ilagay. Beware of dogs. Talagang merong binabanggit dito si Paul na mga aso. Sino yon? Yung mga apostate teachers. They are dogs. Beware of evil workers. Sila yon. Beware of the concision. Yung mga mahilig maghiwa-hiwa ng laman. Beware. Why? Kasi hindi sila ligtas. Sa Bible, ano ang hayop na larawan, ang hayop na larawan sa Kristiyano? Do you know? Hindi dog. Sheep, yes. Tayo ay sheep. Tupa. Hindi tayo kambing. Sino yung kambing? Hindi saved. Yun ang kambing. Dog. Balik tayo sa 2 Peter chapter 2 verse 22. Dog is turned to his own vomit again. Sabi ni Peter, ito daw ay proverb, true proverb. So saan niya nakuha ito? Meron bang book of Proverbs sa Old Testament? Meron. Tingnan natin ang Proverbs chapter 26. Proverbs chapter 26. And verse number 11. Proverbs chapter 26 verse 11.
As a dog returneth to his vomit, so a fool returneth to his folly. And so we know that man is still unconverted, unchanged. Proverbs chapter 26, verse 11. Because he is likened unto a dog. And a dog in the Bible is a representation of someone who's not saved. A scoundrel. A riffraff, not a domesticated animal. In the Bible days, dogs, for the majority, have been neglected and not domesticated. They're not nice little puppies at home. Although there is one dog that is like a puppy at home. Nung sinabi ni Jesus Christ dun sa babae, hindi angkop na ibigay ang karne sa aso bago ibigay sa mga anak. Naalala ninyo yun? He said to the Syrophoenician woman, it is not meet for the master to take care of the dog, the dog. That's the domesticated dog. That's this particular Greek word for a pet. And but a dog in 2 Peter, that's not saved. Now, can a Christian act like a dog? Now, hindi tayo aso, pero pwede tayong maging parang aso. Kung hindi natin ayusin ang buhay natin at hindi tayo malinis sa harapan ng Diyos, maaari tayong maging parang aso na bumabalik sa kanyang sinuka. And look at, again, what Peter says here. And the sow. Ano yung sow? Pig. Yes, baboy. And the pig that was washed to her wallowing in the mire. Nilinis ko na itong baboy na ito, pero bumalik siya sa putik. Alam mo, ang likas na kakanyahan ng baboy ay mahilig siya sa putik. Now, yung tupa, pag napasok siya sa putik, masaya ba siya? No. Nananatili lang siya dyan sa putik? No. Gusto niyang umalis. Gusto niyang maging malinis siya. Pero yung baboy, kahit nalagyan mo yan ng napakagandang ribbon, lagyan mo pa ng lipstick, talagang lagyan mo siya ng napakagandang sing-sing sa kanyang, sa kanyang, yung snout. Bigyan mo siya ng magandang nose ring. Pag nakakita ng putik yan, kasi likas sa baboy na pumasok sa putik. Hindi ho ganyan ang Kristiyano. Pero I warn you, Christian, kung hindi ka lalakad sa liwanag ng katotohanan ng Diyos, magiging para kang baboy na umuwi sa putik ng kasalanan. Yes, anak ka ng Diyos. Yes, patungo ka sa langit dahil sa grasya ng Diyos. Pero paano naman ang buhay mo dito sa mundo? Ito ang warning. Sino ang namumuno sa iyong buhay? Si Jesus Christ ba? O yung sarili mo? Si Jesus Christ ba o kasalanan? Whose servant are you? And if you can answer that question, then you can see if you are an apostate, practical apostate. Practical apostate. So ang Kristiyano ay hindi exempt sa lahat ng mga kasalanan. Kung ano ang nakikita ninyo sa Bible, na kasalanan ni Adan, kasalanan ni Cain, kasalanan ni whoever, Lot and David, kasalanan ng mga Old Testament characters, New Testament characters, pwede hong mangyari sa iyo yan if you're not careful. Ang Kristiyano ay hindi malaya para gawin niya ang gusto niyang gawin. Siya ay malaya kay Kristo para maglingkod sa Panginoon. Ang hatol ng Diyos ay mabigat sa lahat, pero mas mabigat sa mga nakakaalam ng katotohanan
pero hindi lumalakad sa liwanag ng katotohanan. Would you bow your heads and close your eyes? Whose servant are you? Sino ang namumuno sa'yo? Kanino ka servant? Servant ng kasalanan o servant ng Panginoon? Now listen, kung Kristiyano ka at yung namumuno sa buhay mo kasalanan, may pag-asa, may kalinisan sa Panginoong Jesucristo. Pwede kang lumapit sa Diyos, ikumpisal mo sa Diyos yung pagkakamali mo, mga kasalanan mo, at may pangako ang Kristiyano na patatawarin ka ng Diyos. Amen? There's cleansing, there's forgiveness, there's freedom in Jesus Christ. Pero kung ikaw ay nakikinig at hindi ka pa tumanggap sa Panginoong Jesucristo at hindi ka pa ligtas, wag mong talikuran ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi magiging matigas ang puso mo balang araw. Sobrang tigas, hindi ka natatanggap sa Panginoon. At talagang madadatnan mo ang dagat-dagatang apoy. Magsisi ngayon at tanggapin si Jesus Christ. Pastor, pray for me. Ayaw ko na maging apostate. Practical apostate. Ayaw ko yun. Gusto kong lumakad sa katotohanan ng salita ng Diyos. Tulungan ako ng Diyos. At ako ay lalakad na kasama ng Diyos this week. Can I see your hand? God bless you. That's good. God bless you. I want to walk with the Lord. I don't want to be a practical apostate. I'm saved. I'm born again. But I don't want to act like a dog and a pig. I want to walk with the Lord. That should be your prayer. And God will bless you. God will help you. There's grace and mercy. The grace of God is deep, deeper than sin. Greater than sin. He'll help you. Pastor, hindi ako sure na ako ay Kristiyano. Pakitaas ng kamay and I'll pray for you. Hindi ako sigurado na ako ay saved. Alright, very good. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for the Word of God. Help us to walk in the light of the truth. Help us not to deny the truth. Help us to live up to the truth. Help us not to be apostates, Lord. Help us not to turn our ways away from your testimony, from your truth. Help us to embrace it, Lord, and allow the truth to transform us, Lord. We love you. Ask your help and blessing upon us, Lord, this week. In Jesus' name, amen and amen. God bless you. You are dismissed.